Nakakahiya ang Senado natin. Diyos ko po, kailan kaya ito madedemolish, no? Unang-una, yung nabulgar na BICAM 142 billion insertion na ginawa ni Cheese Escudero. Imagine, 142 billion na insertion niya sa budget ng 2025. Saan niya inilagay? Puro sa flood control. Insertion niya na, hindi kasama sa doon sa talagang budget ng government. Pangalawa, yung top company na nag-donate ng 30 million noong 2022 during his campaign na kanyang kababayang kaibigan na nakakuha po ng napakarami at bilyon-bilyon na flood control project sa DPWH. So, grabe, no? Paano kaya? Sabi niya, inamin naman niya ni Chis Escudero kasi wala na siyang kawala kasi nag-research po ang ating mga reporters and nakita doon 30 million ang donation nitong company na ito sa Sorsogon, taga Sorsogon si Chis. Nakita talaga na 30 million ang kanyang donation kay Chis Escudero during his campaign in 2022. Uy, ano ang kapalit? Ayan po, nakakuha na maraming project. Nakakuha ng billion-billion, bawing-bawi. In 6 years ba, sasahod ba ng 30 million ang isang senator in 6 years? Parang hindi naman. Grabe na, bawing-bawi. Pangatlo, Villanueva. Si Villanueva po, Joel Villanueva ay nagdiwang ng kanyang kaarawan sa National Museum habang binabaha ang Bulacan. Galing, no? Wapakils. Wapakils ang senator. Insensitive. Pang-apat, itong si Villanueva ay nakakuha nga ng 12 billion flood control sa Bulacan na naman. At nagulat itong si Governor Dan Fernandez na meron palang ganyan kalaking flood budget para sa flood control na hindi niya naalalaman. So, asa ng kaperahan? Ang tanong, hindi lang po ito sa 2025 ha. We are talking about 2021, 22, 23, 24, 25. Asa ng mga pera ng flood control? And back in 2016, 27, 2018 din. Ang dami po. Grabe. Billion-billion ang flood control. Pwede ka na magtayo ng Las Vegas sa buong Pilipinas. No? Napakaganda na ng Pilipinas diyan sa mga ginastong flood control na yan. Pero nasaan, 'di ba? Nilulubog pa rin ang Pilipinas. Pang-5, ito yung bagong-bago, Robin Padilla. Sangkot na naman po, hindi ito first time, na naman ang kanyang babaeng staff. Nangamoy MJ during Senate session. Biglang nangamoy tiyongke na meron palang nagtiyongke na babae na staff. Confirm po ito, staff ni Robin. Sa banyo, siyempre, walang nakuhang ebidensya, siyempre, finlash na yan, nangamoy na Sino ba? Sino ba itong babae na ito? Dati po itong katrabaho ni Robin sa labas ng Senate bago siya naging senator. Dating artista. At hindi lang ito unang beses, pangalawang beses na ito. Pero siya po, nung unang beses nangyari ito, siya po ay hindi tinerminate dahil malakas siya sa kanyang amo. Malakas siya kay Robin, so naabsuelto, walang kaso. Wow, di ba? So ngayon, ito na po ang pangalawa ng amoy. Ano ba yan? Cheese Escudero. Senate President, nakakahiya ka. Hindi mo kontrolado ang iyong members. Ito na po ang pangalawa. Nahuli na naman si babae na dating artista. Nangamoy MJ. Kaya pala, gustong, di ba? Alam naman natin yan, gusto pong gawing legal ni Robin Padilla ang MJ. Bakit? Dahil daw po ito ay gamot sa cancer. 'Di ba? Isipin nyo ha. Isipin nyo kung naging legal ang MJ.
Mga MJ araw-araw sa buong Senado, Diyos ko. So, anyway, hindi ba galit kayo sa mga addictus benedictus? So, sa tingin nyo, ano ang gagawin ninyo dito sa dating artista na ngayon ay stop ni Boy Mukbang na pangalawang beses na ginawa ito, nag-chongke, nag-MJ sa during Senate session. Ano sa tingin nyo ang dapat dito? Termination na ba? Or daan sa tamang proseso? Kayo, kasi kayo ang galit sa di ba, addictus benedictus. Grabe, no? Grabe, walang kredibilidad ang Senado ngayon. Nakakahiya sila, super. Puro po sila anomalya ngayon sa Senado. Diyos ko po, alam mo yun, pag nakikita ko nga sa YouTube, no, session, live, Diyos ko po, paglololokohin na naman tayo nito mga senator na ito. Alam mo, mga nagmamagaling, interpellation. Diyos ko po, binubudol na naman ng mga Pilipino. Unang session nga nito nakakairita lang. Unang araw, yung unang araw na panloloko nila sa mga Pilipino.